Tinatanong niya ako, sabi niya sa akin, saan mo nakukuha yung details mo? Ba't ka nag-share ng ganyan? Ba't ka nagsasalita ng ganito? Ang lakas ng loob mong sumagot sa mga katanungan, certified HIV counselor ka ba? Dito sa health center, namimigay kami ng libreng kondom tsaka lubricant. Pero ito ang pinaka matumal sa lahat, hindi raw masarap. And lastly, itong video na ito ay ginawa ko din para ipaalam sa inyong lahat na good day everyone, this is Nurse Graham and welcome to my YouTube channel. I'm making this video para mabigyan lang ng konting updates tungkol sa channel natin. Kung mapapansin nyo, cover photo natin ay pinalitan ko kasi I've decided na itong channel natin ay gagawin ko o magpo-focus tayo sa health awareness, specifically sa HIV awareness, which is timely and relevant to our country, which is the Philippines. Dati kasi ang laman ng channel ko halo-halo, yung mga hobbies ko, dogs ko, travels ko, mga adventures and health awareness and promotions. So medyo mahirap siyang sundan. Kaya nag-decide ako na yun nga, magbibigyan niya lang tayo ng awareness tungkol sa HIV. Yung mga adventures ko at mga travels ko ay ilalagay ko sa shorts and sa reels na lang yun. Gusto ko po na itong channel natin ay maging safe space sa mga PLHIV or people living with HIV. Kung saan dito pwede silang mag-open, pwede silang magtanong. Kung kaya kong sagutin, sasagutin ko po yan sa abot ang aking makakaya. Kung meron mga kayong mga katanungan na hindi ko kayang bigyan ng kaliwanagan o kayang sagutin, yun ay tatanong natin sa mga tao na nakakaya. Kasing tanungan natin, hindi lang naman ako yung nagbibigay ng awareness. Actually, yung po mga tanong ninyo ay nagbibigay din sa akin ng kaalaman. May mga tao akong kinakausap, nagbabasa din ako online. Kaya natututo din ako talaga dun sa mga tinatanong nyo. Tuloy lang po yung inyong mga tanong, okay? So pwede kayong mag-comment dito ng inyong mga questions. Pwede nyo akong i-approach sa aking mga social media platforms. Kaya nakalagay yun sa aking channel. Check nyo lang ang aking IG, ang aking Facebook, Messenger, yung aking Twitter, or yung X. Ngayon ko lang din napagtanto, napakadaming HIV positive o people living with HIV na nasa X ngayon. At dahil dun, sisimulan natin ang X Diaries kung saan yung mga sinishare ng mga PLHIV sa X ay isishare ko sa inyo dito sa YouTube at pag-uusapan natin. Kasi napakaganda minsan yung mga sagutan nila sa comment section. Dami-daming matututunan talaga. Meron din akong isang nakausap na about sa testing. Kaya nirefer ko siya sa isang social hygiene clinic at nagpa-test siya and it turns out na positive siya. Sobra siyang nalulungkot. Ang ginawa natin, meron ako mga nakakausap na positive sa X at dun ko siya pinapunta. Sabi ko sa kanya, pwede kang gumawa ng dummy account. Kumbaga syempre as a bagong positive, andyan pa yung takot, andyan yung hiya. Diba? Ang dami mong pwedeng maramdaman na natatakot. Yung takot nandun din eh. Sumali siya dun sa community sa X. Para meron siyang makausap at meron siyang mapag-sharean. Siyempre, sino pa ba makakatulong sa kanya kundi yung naka-experience nung pinagdadaanan niya ngayon. Diba? Kaya yun nga, susunod natin yung X Diaries. Kukuha tayo ng isang magandang kwento mula sa X, sishatin dito at doon magsisimula yung ating usapan. Diba? Napakaganda. Yun. Tapos, siyempre, patuloy ang pagbibigay natin ng updates tungkol sa HIV dito sa ating channel. At isa nga sa updates na nakuha ko ay ang window period pala ng HIV ay binabaan na from 3 months to 6 weeks. Yun, ano nga ba yung window period? From exposure to 3 months, dun yung na pag nagpa-test ka, pwede ka pa rin mag-negative. Doon na-infect ka na ng virus. Yun yung tinatawag na window period. So ngayon is 6 weeks na lang. So ibig sabihin, kapag nagkaroon ka ng exposure, halimbawa, nagkaroon ka ng unprotected sexual contact, yung araw na ito, after 6 weeks, pwede ka nang magpa-test. At kung ano maging resulta noon is most probably ay accurate siya. So ganun na lang yung window period na tinatawag. So kung halimbawa, nagkaroon ka ng exposure ngayon, after 6 weeks, nagpa-test ka and it turns out to be non-reactive at hindi ko pa rin palagay o nag-worry ka pa din, then after 3 months, pwede pa rin namang magpa-test ulit. Okay? Ito sa inyo ngayon ay ang update sa condom. Bukod tanging family planning method na nagproprotekta sa tao sa mga sexually transmitted infections. Dito sa health center, namimigay kami ng libreng condom tsaka lubricant. Pero ito ang pinaka matumal sa lahat.
hindi raw masarap pag gumagamit nito. Well, totoo naman, less yung sensation, hindi siya normal sa pakiramdam, ang weird, ganun. So meron ako nakuwang update tungkol dito na tingin ko magpapabago sa pananaw ng mga condom users at sa mga nagbabalak na gumamit. Anyways, ito yung example ng condom. Ayan. Nakakahon siya. Ang isang kahon nito ay 3 ang laman. Ayan, diba? So 3 ang laman nakalagay dito yung manufacturing date tsaka expiry date. Sa expiry nito is August 2024 pa. Tapos, bawat pakete ng condom ay nakalagay dito yung kung paano gamitin. So, in this brand ng condom, andito yung papel. Pero yung ibang brand nito, usually nasa likod ng box. So, pag inapin mo siya, doon mo makikita yung kung paano siya gamitin. So, this one, ito siya sa papel. Pag inopen mo, ayan, mayroong mga instructions na nakalagay. Ngayon, nalaman ko na meron palang isang step tayo na nakakaligtaan. Actually, technically, hindi siya nakakaligtaan dahil wala naman siya dito sa step by step na paggamit ng condom. Diba? Ang isa pala na dapat na gawin ng isang condom user, ng lalaki, paggamit ng condom, ay ang paglalagay ng lubricant bago siya suotin. Kasi, para basa yung balat, yung katawan ng ari. Pag yung walang condom kasi pag pinasok mo siya sa ari ng babae o sa puwet, 'di ba yung environment doon ay basa. Basa, madulas, mainit, kaya masarap. Ang ginagawa kasi natin is basta natin sinushoot yung condom ng hindi basa, so tuyo siya. Pag pinasok siya sa ari ng babae o sa puwet, tuyo pa din siya. Kahit anong gawin mo pagpasok na pasok, tuyo pa din siya. Kaya nababawasan yung sensation. Ayun. Minimimik niya o ginagaya niya yung environment sa loob para sa ari ng lalaki. So mas masarap siya at mas ramdam siya. Pero hindi naman kailangan sobrang dami, konti lang kasi baka naman mahugot yung condom pag nilabasa ng maraming lubricant. So lagyan lang ng konting lubricant bago ipasok yung condom, then lagyan ulit ng lubricant yung condom bago ipasok sa partner. So yun naman ay pang-protection naman ng partner yung sa labas. Okay, para din naman siya masaktan. So yun yung isa sa mga magagandang updates na nakuha natin ngayon. And lastly, itong video na ito ay ginawa ko din para ipaalam sa inyong lahat na Charan! Okay, ako po ngayon ay isa ng Certified HIV Counselor and Screener. Ang tagal ko itong ni-request, ang tagal ko itong inintay. Lagi akong nagsasabi, ako na yung gagastos ng pamasahe, ng pagkain, ng accommodation, basta isend nyo lang ako sa training. Finally, ay nabigyan na ako ng chance na makapag-training and to be a certified HIV counselor and screener. Salamat kay Dr. Rivera. Shoutout sa iyo, Dra. Thank you so much. Noong mga nakaraan, may mga nagme-message sa akin. Nakakasad kasi mga colleagues ko pa sila. Okay, nagpapakilala sila bilang mga nurses din. And they are questioning me. Questioning our activities of sharing awareness sa YouTube. Tinatanong niya ako, sabi niya sa akin, saan mo nakukuha yung details mo? Ba't ka nag-share ng ganyan? Ba't ka nagsasalita ng ganito? Ang lakas ng loob mong sumagot sa mga katanungan, certified HIV counselor ka ba? So yun yung mga tanong niya sa akin dati. Sa isip-isip ko lang, kailangan bang maging certified HIV counselor para magbigay ako ng kaunting kaalaman? Yung abakada ng pag-iwas, diba? Yun yung napanood at yun yung napanood niya eh. Tsaka yung itanong mo kay Nurse Graham, napanood din niya yun. Kaya tinatanong niya ako kung ako daw ba isang HIV counselor para gawin ko daw yun. Sa isip ko lang naman, basic knowledge lang naman yung mga sinishare ko. Diba? Basic lang naman, paano umiwas ng condom? Eh di wag kang makipag-sex. Diba? Abstinence. Be loyal to your partner. Condom use. Don't do drugs. Education. Parang kahit naman yata sino. Diba pwedeng mag-discuss na. And hindi rin naman kailangan maging positive ka para magbigay ka ng awareness. Though, syempre, though yung mga positive, mas makaka-relate sila sa pinagdadaanan ng kapwa nila, positive din. Well, tayo naman, mga friends ng positive,
ay pwede rin naman tumulong at magbigay ng awareness. Kaya naman pinush ko ulit talaga to kasi hindi lang dahil para ipamukha sa kanya. Kaya lang syempre, para lang may pag nagtanong sa akin, certified ka ba? At ginagawa mo yan? Of course, I'm a certified HIV counselor. At hindi lang yan, I'm a certified screener, HIV screener din. So after kitang i-counsel, pwede na rin kitang i-test. Patuloy pa rin tumataas ang bilang ng HIV, pero after nung aming training, medyo naliwanagan ako kung bakit yun nangyayari. Yung pagtaas ng HIV cases natin ay isang magandang senyales na yung system na nilagay ng kagawaran ng kalusugan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay gumagana na. Okay? So madami na tayong testing centers, marami na tayong HIV counselors and screeners like me, I'm a new one. Kaya mas marami na tayong nakakatch. Okay? So maganda yun dahil mas marami tayong makatch na positive ngayon. Ibig sabihin, mas makokontrol natin sila sa mga susunod na taon. Ayun lang guys, see you ulit sa susunod na videos. Please subscribe to my channel, like this video, and comment down below your questions or kung ano man ang gusto nyong sabihin. And follow me on my social medias. Kung meron kayong gustong itanong, pwede naman kayong bawa kayo ng alter accounts nyo. Kung ayaw nyo ng personal na account ang gamitin nyo, it's okay. Okay lang din naman kung personal account nyo, at least, di ba? Tuloy-tuloy yung ating interaction. And you and I can become friends pa. Di ba? Ayun lang guys. Thank you so much. Next time ulit. Bye-bye.